suddenly iinit. Kaya si Bulilit, suddenly may sakit. Bigyan siya ng sapat na proteksyon. Ugaliin pa inumin ng inyong anak ng Celine araw-araw para protektodo siya sa anumang suddenly. Kasama ninyo ang unang hirit at saline syrup sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Ang mga unang balita sa umagang ito. 500 kilo ng botsang manok nasamsam sa Pasay. Department of Trade and Industry nag-inspeksyon sa ilang pamilihan para alamin kung sumusunod sa suggested retail price ang mga nagtitinda. Ilang tinderang sobra sa SRP ang presyo, sinabon. Sa paglala ng mga kilos protesta sa Yemen, mga Pilipino roon, pinayuhan ng DFA na voluntaryo ng lumikas para hindi maipit sa gulo. Mahigit 1 milyong OFW sa Saudi Arabia, pinaiiwas din sa mga kilos protesta. Yuan ng China, niyanig ng lindol, 21 ang patay. At Vanessa Hudgens, nag-e-enjoy daw sa kanyang pagiging single matapos silang maghiwalay ni Zac Efron. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Limandang kilo ng botsang manok nasamsam sa Pasay Public Market. Ito na raw ang pinakamaraming botsang manok na nakumpiska sa regular spot inspection ng City Veterinarian Office. By live report si Mark Zambrano. Mark. Igan tinatayang 500 kilo ng botsang manok ang nasabat ng City Veterinarian Office sa Pasay Public Market. Dito sa palengke sa 1 de Mayo, sa gilid mismo ng Pasay Public Market, nasabat ng mga operatiba ng City Veterinarian Office ang tinatayang 500 kilo ng botsang manok. Masangsa ng amoy at halos nangingitim na ang laman ng botsa na halatang nabubulok na sa mga timba at plastik. Nakahanda na raw mga ito para maibenta, ngunit agad naman nagpulasan ang mga nagtatadtad. Ayon kay Dr. Ronaldo Bernasor, ito ang pinakamaraming botsang manok na nasabat sa kanilang regular na spot inspection. Routine na ginagawa po namin yan, nagkakunda kami ng operation. So napadaan kami gawi rito, minarinig kami parang nagcha-chop-chop. So nung naimbestigahan namin, tinanong namin mismo sa loob kung anong meron, permit, hihingan namin na permit, kanya-kanya nagkalasan yung mga tao, pinatay yung ilaw. Dagdag pa ni Dr. Bernasor, mahirap na raw malaman kung sino ang may-ari ng mga nakumpiskang botsa dahil walang permit ang mismong lugar na pinagulihan. Ipagpapatuloy pa rin nila ang spot inspection sa ilang mga palengke dito sa Maynila. Agad naman din nila ang mga botsang manok dito sa Davao Crocodile Farm dahil ligtas naman daw ito pakain sa mga buhayang inaalagaan dito. Igan paalala ng mga otoridad na maging mapanuri sa mga lugar na kinakainan dahil karamihan daw ng botsa ay niluluto at binebenta ng mura sa ilang maliliit na karinderya. Paalala pa nila na maaari daw kasing tamaan ng food poisoning ang sino mang kumain ng botsang ito, lalong-lalo na yung mga mahihinang resistensya. Yan muna ang uling ulat mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Mark Zambrano. Ilang palengke, bakery at grocery sa Quezon City ininspeksyon ng Department of Trade and Industry. Bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ilang tindero ang nasabon dahil sa pagbebenta ng higit pa sa itinakdang suggested retail price. Narito ang report ni Julius Segovia. Hindi po, ma'am. Ito, magkano? 40 pesos, Ay, ma'am. bakit 40? Ay, 38 po, ma'am. Sa ganito, nauwi ang pag-iinspeksyon ng DTI sa presyo ng mga tinapay. Kasunod ng taas presyong bunsod ng pagmahal ng harina. Sa huli, nalinaw rin na nagkamali lang ng sagot ang tindera. 38 pesos pa rin daw ang Pinoy Tasty at di rin nagbago ang presyo ng loaf bread at pandesal nila. Pagdating sa farmers market, may nasabon na naman. Ang kilo kasi ng manok sa isang pwesto, umabot ng 150 pesos. Mas mahal sa suggested retail price o SRP na 130 pesos. Pag choice cut po. Pag choice cut. Pag wholesale, 140, 145. Pag maramihan na po yun. Pero pag retail, sa pakunti-kunti, siyempre nagbabawas pa sila, nagtatawad. Kaya 150. Ay, hindi, bumaba kung kumpara sa nakarang buwan. Pambaba na ba yan? Bakit? Ano ba dati yan? 160? Ang mahal naman. Presyo na ng baboy yun ah.
Sa Murphy Market sa Cubao pa rin, napag-alaman namang mas mahal ng piso kaysa SRP ang kada pakete ng kape. Mabuti na lang, ang karneng baboy rito tugma sa SRP ng DTI. Pero daing ng mga manininda, sila raw ang sumasalo sa 2 piso kada kilong itinaas ng benta sa kanila ng mga supplier. Kinakaya pa namin, hanggat kaya namin. Siyempre naawa din kami sa mga consumer. Tama rin ang presyo ng isda sa Murphy Market dahil sobra-sobra raw ang huli. Tumaas na ang presyo ng mga delata, noodles, mantika, gatas at kape sa mga supermarket. Pero sa pamilihang ito sa Quezon City, hindi pa nagmamahal ang mga grocery item dahil nag-uubos pa sila ng stock. Gayunman, ramdam na raw ng mamimiling ito ang bigat sa bulsa ng presyuhan ngayon. Dati, mag-grocery ka ng 3,000, may makikita ka ngayon, 3,000 mo parang equivalent na lang 1,005. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. Pinakamainam daw na pangontra sa walang tigil na taas presyo ang pagbabudget. Kaya naman ang ilan nating mga kapuso kanya-kanya ng diskarte para makatipid. Ilang tao lang, yung sinasakto ko yung ilang tao lang yung pagluluto ko. Kaya hindi ko sinusobrahan. At kung dati arawan siyang mamalengke, ngayon, lingguhan na lang. Ay para isang kon na lang, pamasahin na lang para makatipid ng konti. Si Sol Salvador naman na halos araw-araw namimili ng karne, may naisip na alternatibo. Liempo, nilalaga ko. Pag ganyang mahal, ang ginagawa ko, tinatransfer ko na lang sa ribs para makamura ako. Pero ibang style ng iba, hindi sa pagkain nagtitipid. Babawasan mo yung mga kung ano nung binibili mong mga ano sa katawan. Tulad ng mga damit or kung pwede para magamitin. Ayon sa mga eksperto, pagbabudget ang pinakamabisang panangga sa taas ng mga gastusin ngayon. Ilista mo lang lahat ng pera ng pinanggagalingan ng inyong pera at lahat ng pinupuntahan ng iyong pera. Kahit gaano kaliit yung pumasok, siguraduhin mo mailista mo kung saan mo na idala, saan mo na gamit, down to the single peso. Sa ganitong paraan daw, nalalaman natin kung saan napupunta ang ating pera o kung ano ang ating pinagkakagastusan. Marami ring mas murang alternatibo. Sa pagbili ng bigas, pwedeng alternatibo ang NFA rice. Makatitipid din daw kung maghihinay-hinay daw muna sa pagkain sa labas. Home cooking, magbaon, yan ang mga makakailangan mong gawin sa panahon ngayon. Tandaan din daw na may 3 klase ng gastusin. Ang must-have o yung mga dapat pagkagastusan tulad ng pagkain at edukasyon. Ang better-to-have o yung mga bagay na maganda pag meron tayo at ang like-to-have o yung mga luho. Yung pag-ipon, paggastos din yan. Paggastos din yan. You're just buying your future. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Nananatiling mataas ang presyo ng karneng baboy sa Mega Q-Mart, pero ang manok stable pa rin ang presyo. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Even dahil sa sunod-sunod na oil price hike ayon sa ilang tindera dito sa Mega Q-Mart, maaaring tumaas pa ang presyo ng kanilang mga paninda sa mga susunod na araw. May-ari ng karinderya si Crisanta Olea. 1,800 pesos ang kanyang budget para sa maghapon pero maaaring mabawasan daw ito dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa baboy, ang liempo ay 175 pesos na kada kilo mula sa dating 170 pesos. Ang kasim at pork chop ay 170 pesos kada kilo na mula sa 165. Ang pigi ay 180 na mula 165 at ang pata ay 130 pesos mula 125. Hindi naman daw apektado ang presyo ng manok. 125 pa rin ang kada kilo ng whole chicken, habang 130 pesos kada kilo ang choice cut, wings, thigh at breast. Sa gulay, nagtaas ang presyo ng talong mula 40 ay 50 pesos kada kilo na ito. Ang ampalaya, 60 pesos na mula 50 pesos. Carrot, 70 mula 60 pesos. Ang sitaw na dating 10 pesos kada tali ay 20 pesos na. Ang repolyo ay 50 pesos na mula 40 pesos. At ang bawang ay 120 pesos na mula sa dating 110. Samantala sa isda, tanging tulingan lang ang nagmahal. Dati ay 80 pesos kada kilo ito, ngayon ay 100 pesos na. Ang bangus ay 85 pesos pa rin. Ang tahong ay 40 pesos at ang tilapia ay 85 pesos. Ang galunggong naman na dati 100 pesos ay 80 pesos na lang.
Dapat sana wag naman ganun kasi ang hirap-hirap ngayon ng ano eh. Lalo na ang mga hanap buhay ngayon, ang bababa ng pasahod ng mga gobyerno na kumpanya. At yan muna ang latest mula rito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Sa ibang balita, hindi pa man tapos ang gulo sa Libya, tumitindi na rin ang mga kilos protesta sa bansang Yemen. Maging ang Saudi Arabia, tinututukan na rin ang ating